palaspas po, sir. Siya po kayo galit dapat o kayo sa Biblia. Tapos pag kami dumating po mga iba pang lady minister, patisagin niya po sa iglesia, no? Si Father Noel po rin sa gitna. Salamat po. Wala naman ng masama mamaya na pag magpapaspas, okay lang kayong mabigayo. Okay lang yun. Huwag lang papagayon. Hindi ko alam kung bakit ang hilig ng tariya. Idudulturin ang aming mga mata. Maawa naman kayo sa amin. Papagayon, okay lang mo yun. Huwag na ipapagayon sa mata. At pag kayo nagagayon sa mata, pupumpahin ko kayo ng tubig. Sisimulan na po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. 5 linggo na po tayo na naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at papanalig upang sa masaya naming pagbunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon po ay aming mapaspasan ang inyong mga palaspas.
Salubong ako'y wala, kailangan mo malastan, mabatang iyong anak, Jerusalem na kabayan, masasayang nag-awitan ng Osana at mabuhay, mga bata at kabataan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga Olibo. Pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni man. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinakalag, sabihin ninyo ay kailangan ng Panginoon." Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, "Bakit ninyo kinakalag yan? Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isaping sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraan na lamay, inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ngayon po tayo ay magpuposisyon sa pamumuna ng kandila. Lakad na kayo. Papunta na po tayo sa ating simbahan. Baka makakaawit ang koro kung kaya. Pakiusap po na hintayin po muna nating mauna yung mga bata na may galang seryales, kandila. Huwag po muna tayo lumabas ng gym. Hintayin po natin mauna yung may galang kandila. Salamat po.
Pasok na. Dito na tayo.